maigsoon ko nga mga taga Davao, ang miyembro sa atong kapulisan, ang miyembro sa Armed Forces of the Philippines, ang presidente sa Pilipinas, Mayor Rody Roa Duterte. Maayong hapon kaninyong tanan mga silingan. Can you sit down? Thank you. Mapo po kayo. Salamat. Our Secretary to the Cabinet, Leoncio Ibasco, Marcelino Escalada, the General Manager of the National Housing Authority. Last week, he attempted to resign. Sabi niya maraming intriga dito sa Housing Authority, especially one of the biggest budget sa gobyerno. Sabi niya, gusto niya magpalayo lang sa intriga. Sabi ko sa kanya, why would you do that if you are doing right and good and honestly, you stay there until you die. Kasi ating Police Director, si Ronald De La Rosa, si Bato. Kaila pa mong Bato. Wa gihapoy buhok, murag gaba na sa anak. Si Lieutenant General Ray Leonardo Guerrero, ang Chief of Staff, murisana na siya karon Hunyo, unya siya mo'y mulingkod pagka DILG Secretary. So, balhin lang siya departamento. Ang akong mga kauban sa gobyerno, ang akong mga kaigsunan. Kada sulti na ako, binabuhatan ko nilang speech duhara ka panig. Oh. Mahurot ko nigbasa mga 5 minuto, di ka nikabot 5. Mga usag tunga, mababay na ta. Pero wala mo gawas nga rin akong gustong ipasabot sa Pilipino. Ani manggod. Kamo ba? Wala magkuwang ang gobyerno sa programa. Gipabuhatan ako balaning mga pulis o ang militar. Kay pareho pod ninyo, pobre pod tanan, dili man tadato, kinahanglan silang tabang sa gobyerno para makabalay. Ang pinakadakong sweldo nga makuha na o kwarta makuptan ang retirement. Kana inig-retire nila, dili po na magasto, pareho na itong tanan, kaya di man tadato, magsalig ta sa atong pensyon o benepisyo para kita mabuhi og dugay-dugay pampalit og medisina pang ospital. Munay atong ug walay mo tabang sa atong isig katao sa tanan, mamilitar man, mapulis, masibilian, trabahante sa gobyerno, kuwang yun perme kay wala tay kwarta. Kaya ang atong nasod, hantod karon wala yun mo saka. Ang atong nasod, murag na sa highway, sa airport. Gagsige lagdagan na, pa-take off, pero wala yun mo saka. Naigo lang mo, muhana og saka, pero wala pa yun, tungod sa daghang butang. Di na lang ko mangita, I will not put the blame on anybody. It's about too late in the day to do that. But what we are really saying to you is, unless we make an extra human effort ani karong atong panginabuhi, dili gyud ta mo saka. And that is why giingnan ta mo nga moy akong unang gisaad kay akong tan-aw muumang yun nagdahilan ang korupsyon sa gobyerno. Ang sunod kaning krimen
nga daghang di mosulod nga rin kay mahadlok, kidnapon, putlag ulo, luglugon, things that disturb the normal course of a country. So sugda nato nga rin sa gobyerno, giinganta mo nga dili kog korupsyon. Og kana daghan ako gipapahawa hilom lang. I have advice about assistant directors, mga 92 na kabuok. Dili lang nako ginapapubliko, kinamagtanaw ko sa ilang resume, ilang mga return, makita ko ang mga anak nila, mga doktor na o mga abogado. And so, dili po ko gusto mapakauwawan sila, especially the children. Wala lang ko, bako na ko, basta resign lang mo, resign. And I even fired katong unang nabakante karon kay akong patalsik. You know, I want everybody in government, taga-gobyerno yun, to treat his position with respetong gamay ba. Mobito na nga duwa ko masugot nga kanang mga miyembro sa kabinete nako mugamit og mga plate number nga ubos. Kay usually na ang cabinet members 6, ang 7 mga senador, 8 mga congressman. Kung pasagdi lang na sila, basta in my time, you are not allowed to use low-numbered plates because elitista ra ka na. Murabag lain mo sa ubang tao that you are a special breed of Filipinos, wa man po abilidad ug di magsig-pangawat ang mga putang ina. Well, anyway, basta nang paggamit sa ano, dito ko na piece of nga mulakaw from an ordinary citizen nga mulakaw walay wa gani sungkod og dala na you go out of places na kasirin, may daghang pagkaing pulis, napo ka buong, sabay mo patay ni mong yawa. So mo ito nga, for signing a contract that was really detrimental to. Palit og bombero nga tag 18,000 ang usa, ka-truck, binuang na. And that's outright stupidity to me. So ako agad siyang Manang akong 911, kita man mo. It has been there serving you for several years. State of the art, it cost you about 6 million. Pero gwapo na. Palit kag truck, 18 million, ato pa sa Europe. Ug maguba ng yawa. Magkuwat pa kung 5 ka tuig kung anong spare parts. Those are the things, the crazy things that you should not do if you are in government. So I give them all the leeway. Hindi ako nakikialam. Totoo yan. Magtanong ka ng congressman o cabinet member, I have yet for the life of me mutawag sa ilang na ipangayuan. Pasagnan ako sila. Pero nako, na may job description, na may program of work, sunda lang na. Kung di mo na masunod, pasensya ka. Di na ta mag-istorya. Kung mo kamang basag in English, ang abogado mo gani mo, ang program of work is there to follow. Follow it to a T. And then there's your job description. You just do what you suppose you're doing and will all right. Di takakinahanglan tudloan. Ako pangkuha ko na sila kay may mga utok. So that's it. Mo na gusto na ibutang rin. Kung ano kadugay na ingon ani, because of corruption. Kanaon tang mga sundalo o police dugay na ni. But there is one caveat that I would like to announce. Kamo bang pwede ba niyo taasan ni gamay? Kining building, mga akuan kay bahaon nun gini. You know, everywhere, when there's a precipitation that's really kusog kaayo ang uwan, di yun mabangbang, we cannot prevent flooding all over. That is one huge billions of pesos dili nato na mabuhaton because we need the money for immediate and urgent projects. Pero kaning flooding, it would do you well
Kung kamong buhat mong balay, 1, 2, 3, 4, o 5 ba, i-elevate lang ninyo gamay. Kay ang Davao, there are areas in Davao like the one in front of Davao Light, kanang Redemptorist diha, o certain parts in Ponciano Reyes, it's below the sea level. We need to pump them out, water. We have the great canals sa Ruas. But I have to rehabilitate the order. I do not know who is going to do that. I cannot be a politician anymore. After this, I'm finished. I hope that Inday would stay for a little while and do the things which I have not been able to do. Ang kwarta man ko ang giapas nato, naalay kwarta sobra-sobra, then I could have improved much more than what I could have shown you in the years past. Well, anyway, that is one of the things. Karon, I have here our Secretary of DILG na, Bram. Anay si Escalada mo ning gusto mo resign kaysa mukan siya. Ako, basta, huwag ka lang maniwala dyan. So, huwag ka lang magnakaw. Wala ang problema yan. Then I have Mr. Ramon Ang sa San Miguel Beer o uban pang negosyo. Do you know why he is here? He contributed a counterpart of that dito sa Los Amigos sa Atbang. You know, katong akong unang gipalit for intended for victims of fire. Siyempre, pag nasunog yan, ayaw na yan silang pabalikin ng may-ari. Some of them are really like just dogs. They're left at butang lang na basig asad, dalan. So I decided to buy that piece of real property there. And it's already full. And though it was intended for fire victims, I cannot just also turn away. Maraming pumasok dyan, as in, mayor, wala talaga kaming bahay. Eh, baski wa masunugan, sige na lang, total Pilipino man. That's the same rational or rationale, if you may, na ginamit ko doon sa Kadamay. You know, may mga, ang Pilipino, inosente manggod na. I mean, basically, you know, dili init ang ulo ba? Ba't kung masakayan yan sila ang leader na rabble rouser? Mga NPA. Yan sila, mga rabble rouser. Ang ano man kamo, nakupuyo mo rin, kita na sila, dagwag-gwag kay balay, kamo pobre dire. Those are the things that would ma-imbir na yung tao. Yung ginamit ko na lupa, pati dilagyan ko ng bahay, total ayaw man ninyo rin. This is greatly enhanced and improved thing. Ha? Wag mo na akong bigyan yan sa panahon ko na may masabi pa yung tao. Yung tubig. So, katong gipang ilog, mga kadamay sa Manila, gitawag na ako ang ilang opisyal. Giingnan ako, ayaw na nagpugsa ninyo na. Kay kamo may armas, kanang mga sibilyan ng ilog mga kadamay, wala. Kung adto mo ngadto mo pugos mo sulod nya mag-initay mo ko mapusilan pa ninyong sibilyan daghang patag istoryang makuha dia nga dautan nga kita pay tayo na yung ginagawa na natin ang lahat tayo pa yung kontrabida. Sabi ko ibigay na lang ninyo yan tapos simultaneously Zamboanga, Oriental, Bulacan, yung sa pati yung sa Rangers, kasi may 1,000 rin sila. Ganito rin. Mabuti na lang. So, you can save. Ang ano ninyo, bayaran ninyo ang dandahan. Pero pag hindi, pagpunta ng kolektor doon sa inyong kwarto, linisan mo lang yung 45 mo, yung 16 mo. Anak malana. Yung kolektor, matong na, sir, galinis man si captain sa iyang, ay, di wag na lang, bakit pati magpatayan sa putang inang pera-pera lang naman yan.
So, ganon you will have an extra gratuity of, you can have loans, di ba? In addition to cover the inyong pagbayad sa balay. You have the additional zone that money should be used by you. So, ngayon, kung igawa mo ng isang unit sa kabit mo, sabi na ng mga pulis, putang inang hilig ay kada 5 ka pulis, duhay asawa. Ang tuluray limpyo. Ayaw ninyong maniwala. I've been the mayor of the city for the last 23 years. Kada ato na kog patay nga pulis gilubong, kinabaril o nasakit, may 2-3 pamilya talaga ang umiiyak. Ngayon wala ko, ngayon si bato niyo. Kinsa maning gasyagit ni re. Isa mo nang kuan siya katong hostess sa kuan dito sa Esclaveria bitaw nga. Mo na kay sige magparking anang putang ina mo sige parking anong mga barbar da. Sabi ko ayaw ko kayo makita magparking bantay kayo. Wala akong problema kay mangulitaw manggod mo. Tapos magkabit-kabit wala na. Pagka namatay daghan ang musyagit ang bahin-bahin noon ang ito to yung pulis. Tatay ko, gobernador dito noon. Sanay talaga ako sa pulis, maniwala kayo. Fingertips ko yung may mag-istorya sila, maliit pa ako, makikinig ako. Matinood yun, hantod karon. Ano ka maling? Butit na lang si Bato kay sabi ko, tama niyan 3. Putang ina. Isa dito, isa kay PNP naman. So, wala mabait ito. So, yun ang gusto kong, mas gusto ko yung, hindi ako nag-iintriga ha. I do not need to do that. I am already the president. I got a majority that's really very comfortable to me. And I do not hanker for any ambition anymore because I cannot run again. But nandito itong mga taga-Maynila. And every time I get to speak in public, sinasabi ko sa mga mayayaman na mga oligarchs dito sa Pilipinas, yung makayamanan ninyo, nakuha nyo halos libre sa gobyerno dahil kayo ay pamangkin, kapatid, pinsan. Tapos yaman dito pasa-pasa to the generations to the detriment of the Filipino people. Hear me out. Yung propiedad ng tao, ng gobyerno, sa panahon ko, isa sa uli ninyo. Return it to the government at baka magamit ko pa yung Maylong Creek dyan sa Makati, which is occupied by the Inquirer and the Dunkin' Donut. Yan ang may-ari ng Inquirer. You got that property for 25 years for its song. Then another 25 years as a sweetheart deal. It ended several years ago. Ang ginawa ninyo, magpal ng kaso, ito naman mga korte, kayong sa judiciary, you better come to your senses. Kasi kayong mga judges, either nabibili kayo o talagang bobo kayo o kontra Pilipino kayo. That property should have been returned to the government. Kasi kung isauli yan, ipagbili ko yan bidding at gawain kong bahay para sa tao. Masiguro ninyo yan. But return it to the people. Kahit kayong mga sa judiciary, you are so very easy just issuing TRO, restraining order. If somebody wants to move
He goes to court, and I'm inclined to believe na bibili kayo kasi TR, so should that be given. What for? Ito may isang bidding, nanalo si A, talo si B. Pagpa-award na, tatakbo ito sa korte, mag-TRO, ang project mahinto. Dahil itong putang inang natalo, maghingi rin siya ng pera. Bigyan mo na ako konting pera, okay na, i-withdraw ko na to. Dito sa Pilipinas, putang ina, gobyerno, lahat pera-pera lang. Stop it. Kayong mga huwes, you should be the last. Do not wait. Kaya kong magpakulong. I will rot in prison, but do not wait for the time na hindi na ako maniwala sa inyo. Because if you keep on hostaging, i-hostage sa inyo yung property ng gobyerno na magamit pa namin para sa tao. Tapos you delay dahil sa pera. Baka pagdating ang araw hindi maniwala sa inyo. I will just say to hell with you. At sabihin ko sa mga tao, ito, punta kayo ng Maynila, property ninyo yan, hinahawakan for 50 years. And it's about to be repossessed again for another 50 years. Kunin nyo yung propiedad ninyo, inyan. Occupy the place, mamili kayo ng inyong lugar dyan. Sabihin ko sa tao yan, huwag kayong matakot ng aresto. Hindi kayo pwedeng arestuhin. Kasi yung lupa na agawin ninyo, inyo yan. Pinatapatagalan nitong mga kurting, mga corrupt na justices pati huwes. Ako hindi ako nagsasalita ng gano'n. Abogado ako. I've always been courteous in my words in the past month. Pero nagsasawa na ako sa kung maniwala ako sa inyo, ang administrasyon ko walang magawa para sa tao. Pagka ganon, hindi ako papayag. Either kayo ang babagsak o ako. Either way, komportable ako. I can rot in prison, I can go to prison. And as I've said, dito sa presidency ko, itataya ko ang buhay ko, ang honor ko, pati ang presidency mismo. Wala ko ano. Either way, alis ako, matanggal ako, makulong, okay lang. Huwag lang ninyong luin ang taong bayan. Inaano ninyo. Kayo yung kumapag-bliss. When you criticize government, kami, kung mag-editorial kami para ng you picture as if we are mga magnanakaw sa lahat ng mundo. Yun as a matter of fact, kayo yung sige nang binababoy ninyo kami. Kung ano na lang itatapo ninyo sa newspaper, pati yung ABS na yan, isa ka pang putang inang mga mukhang pera. Tapos, kung mag-editorialize kayo, yung mga komentaryo ninyo, kami ang sasama. Actually, kayo ang magnanakaw eh. Gabi Lopez, I paid ABS-CBN 2,800,000. I was only able to gather money during the last weeks of my candidacy nung tumaas na ang rating ko because historically, 3-4, 3-4, 3-4 lang ako. Then suddenly, 2 weeks, nag-akyat ako ng 36%. Mating na yung pera, nagmakaawa ako sa inyo kasi wala akong pera, wala akong historical propaganda sa TV. Sabi ko, pwede ba ito isingit ninyo? Tinanggap ninyo yung pera ko. They never bothered to show my propaganda. Pagkatapos ng eleksyon, kinalimutan nyo, hindi naman nyo sinauli yung pera. You did it to me, kay Romulo, kay Cayetano, kay Chis Escudero, at marami pa. Ngayong franchise ninyo, kumpiyansa kayo because ang franchise is renewable this year. If you are in operation for 25 years, maganda ang record mo, no need for another franchise. But I'm telling you now, I will be filing charges of multiple syndicated staffer. Kawalang hiya, inyong mabaga mugnaw, kakapal na mukha, yung potang ina kayo. Let's say, kayo yung naman, kami pa yung
mga pobreng politiko ang sasalsalin ninyo. May kuhuminto kayong mga mayaman sa Davao. Kayo ba, mga lolo niyo, saan nila kinuha ang pera nila nung binili nila yung mga ano ninyo? They got it from government. They never use their own money historically. Yung mga lolo ninyo, nag-acquire niya mga ano ninyo. They borrowed money because they had influence at that time. And they could borrow thousands of pesos at that time. Hindi yung sabihin ninyo yung pawis ninyo. Ayan ang totoo dyan. You trace the history of your wealth. And you would see that all were borrowed money from the government. Kasi yung pera doon sa bangko, pera ng tao. Buti na magklaro-klaro ito ba? Kasi you might want to press freedom. Press freedom, kayo yung number one magnanakaw dahil sa uli yung propiedad, press freedom. Kami, how about our freedom? We have our freedom of expression to express our anger, and that is also my constitutional right. You're bullshit. You, mukha kayong pera, kakapal ang mukha ninyo, kayong taga-media. You know, you want to know my sentiments? Fuck you. Salamat. Thank you, Mr. President. At this point, may we request photo opportunity na po. First batch, yung VIP seated on the stage.